Kung nagtatrabaho ka ngayon, marami pang paraan kung paano mag-improve at maging valuable. Kung nagnenegosyo ka, kailangan mong pag-aralan ang pamamaraan sa pagpapatakbo ng isang matagumpay na negosyo. Kung self-employed ka naman, kailangan mo lang mag-focus at maglaan ng sapat na oras araw-araw para mag-improve sa iyong ginagawa. Once na-improve mo na ang iyong skills at napalaki ang iyong income, kailangan mo namang malaman ang isang bagay na madalas ina-underestimate ng karamihan. Pangatlong paraan kung paano yumaman ay kailangan mong mag-ipon ng pera. Ang pagtatabi ng pera ay isang mahalagang sangkap sa pagyaman. Kung nagtatrabaho ka ngayon at plano mong magtayo ng sariling negosyo, kailangan mo munang magkaroon ng disiplina sa paghawak ng pera, gaya na lang ng paggawa at pagsunod sa iyong budget para makaipon. Ang iyong ipon ay ang magsisilbing tulay sa pag-abot ng iyong pangarap. Magagamit mo ito bilang proteksyon sa panahon ng emergency at magagamit mo rin ito sa pagbuo ng isang asset. Maraming dahilan kung bakit natin madalas na-underestimate ang pag-iipon. Dahil sa inflation, hindi ito kikita ng malaking interest kung ilalagay mo lang ito sa bangko, mas mabuting ilagay ito sa isang investment at marami pang iba. Totoo naman ang mga bagay na yon at downside talaga yon ng pag-iipon. Pero kung nagsisimula ka pa lang at wala ka pang sapat na kaalaman kung paano mag-multiply ng pera, mas mabuting mag-ipon ka lang muna. Pagkatapos mong matanggap ang iyong income, itabi mo kaagad ang 10 to 30% nito at ikaw na ang bahala kung paano pagkasyahin ang natira. Hindi ito madali sa umpisa, pero kapag nasanay ka na sa ganitong financial habit, makikita mo kung gaano ito kahalaga in the long run. Isa sa mga mahahalagang aral sa librong The Richest Man in Babylon ay ang kahalagahan ng pag-iipon. Sinabi ng author na kailangan mong gawing habit na magtabi ng minimum of 10% ng iyong income at hayaan mo lang ito hanggang sa kaya mo na itong i-invest. Ang principle na ito ay tinatawag na pay yourself first. Una mong bayaran ang iyong sarili bago ang iba. Gawin mong priority ang pag-iipon at hindi ang paggastos. In the long run, mas mahalaga ang disiplina ng pag-iipon kumpara sa pagpapalaki ng iyong income. Of course, mahalaga na mapalaki mo ang iyong income, pero kailangan mo ring haluan ito ng pag-iipon dahil lahat ng iyong pagsusumikap ay mauuwi lang sa wala kung hindi ka marunong magtabi ng pera. At ang pang-apat na paraan kung paano yumaman ay bumuo ka ng isang investment vehicle. Kung nabago mo na ang iyong mindset, kung kumikita ka na ng malaking halaga sa pamamagitan ng iyong skills, at kung meron ka na ring perang naiipon, kailangan mo nang bumuo ng isang asset. Ang ibig sabihin ng asset ay ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng passive income. Halimbawa, kung meron kang bahay at sasakyan tapos pinaparentahan mo ang mga ito at nagbibigay ito sa iyo ng income buwan-buwan,